Ito ang programang Salamin ng Inyong Kwento, nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Coreyna Sanchez at ito ang inyong mga kwento sa Rated Ray. Handa na ba kayo? Sa pagpasok ng pandemya, hindi lamang ang ating pisikal na kalusugan ang naapektuhan, kundi pati na rin ang ating mental na estado. Ang buong mundo ay dumaan sa isang matinding pagsubok at ang bawat isa sa atin ay nakaranas ng iba't ibang pagbabago sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga dating simpleng gawain ay nagkakaroon ng bagong kahulugan sa ilalim ng mga lockdown at quarantine. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na isang matinding dilubyo ang dinulot ng pandemya. Hindi lamang sa aspetong pang-medikal, kundi pati na rin sa ating mga personal na buhay. Tayo'y napilitang makulong sa ating mga tahanan upang mapanatili ang kaligtasan mula sa COVID-19. Sa gitna ng pag-iisa, marami sa atin ang naghanap ng paraan upang libangin ng ating mga sarili. May ilan na nakumaling sa pananahi, naging plantito at plantita, o kaya'y nagdoon ng oras sa pag-ehersisyo. Ngunit para sa 19 na dalagang si Ray Coco, kakaiba ang kanyang naging libangan o ang pamamaraan niya sa pag-iwas niya sa realidad ng pandemya. Isang bagay na tinatawag na mukbang. Alamin ang kanyang kwento at kung paano ito naging sandigan sa panahon ng pandemya. Dito lamang sa Rated Ray. Ano nga ba ang salitang mukbang? Ngayon, tatalakayin natin ang isang pambihirang trend na lumalaganap sa internet, ang tinatawag na mukbang. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ito at saan ito nagmula? Ang mukbang ay isang kombinasyon ng dalawang salitang Korean na mukja na nangangahulugang kumain at bangsong na nangangahulugang broadcast. Kaya literal na ibig sabihin nito ay kumain sa broadcast o eating broadcast. Ang trend na ito ay nagsimula sa South Korea kung saan ang mga host ay naglalatag ng malalaking dami ng pagkain sa harap nila at sabik na pinapanood ng kanilang mga taga-subaybay habang sila'y kumakain. Koneksyon sa pagitan ng pandemya ng COVID-19 at ang pagtaas ng demand para sa mga maraming mukbang ay hindi nagkataon lamang. Paliwanag ni Kim Tai na ang mukbang channel na Eat with Kim ay may 433,000 subscribers. Tiyak kong nakikita na gusto ng aking mga manonood na makita pa ang higit mula noong Marso na nagsimula ang pandemya. Talaga namang nakakatuwa at kakaiba. Kaya naman ngayon, madalas nating makita ang mga mukbang videos sa internet hindi lang sa Korea, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. At ang mga tao ay tila nahuhumaling sa pagtangkilik sa ganitong klase ng content. Pero ano nga ba ang epekto nito sa atin? Ating alamin. Naririto tayo ngayon kasama si Ray Coco na di umunoy nakaranas daw ng masasamang epekto na dala ng mukbang. Ray, magandang araw sa'yo at nagagalak kaming nakadalo ka ngayon sa Rated Ray. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin dito. So, Ray, ang tanong ko sa'yo, bakit ka nahilig sa panonood ng mga mukbang? Nagsimula po kasi yung hilig ko nung pandemya lang po talaga dahil siguro wala talaga akong magawa sa bahay. Kaya nauso na rin noon yung TikTok po. And dun ko po siya palaging nakikita sa For You page ko na may mga mukbang po ng kung ano-anong pagkain. Lalo na po yung mga usong pagkain, lalo ng mga fried foods. Tsaka paano yun? Natatakam ka talagang kumain pag napapanood mo to? Epektibo ba talaga to na nakakapanghikayat talaga siya ng mga manonood? Opo, para po sa akin, kumbaga parang nakokondisyon yung utak ko na gustuhin yung napapanood kong kinakain nila. Kaya po minsan napapa-order na lang ako bigla ng pagkain kahit nakakain naman na ako. At siguro masasabi ko rin po na nakakadagdag po sa mga dahilan din ng pagtangkilik ko rito ay yung kasagsagan po din ng online class, kung saan nahihirapan din po ako na umangkop sa bagong setup. Kaya tuwing nasa-stress po ako, yung kain ko po, nagiging stress eating na po siya. At mas lalo po itong natitriggers ng panonood ko ng mukbang videos. Bukod
Bukod dito, ayon sa isang saliksik, ang panonood ng mukbang ay tila may parehong mabubuting epekto at halimbawa nito ay nakapagpapabawas ng pakiramdam ng kalungkutan at social isolation, bumubuo ng virtual na social na komunidad, at sa mga masasamang epekto naman, halimbawa nito ay nagbabago ng mga pagkain na kinahihiligan, nakakaapekto sa pagkain at asal sa hapagkainan, nagsusulong ng disordered eating, labis na pagkain at posibleng pagkagumon. Ayon din sa isang pagsusuri, ang mga mukbang videos ay may potensyal na labanan ang kalungkutan at isolation sa pamamagitan ng pagkonekta at pagbabahagi ng parehong interes sa isang virtual na komunidad. Sa isang pagsusuri tungkol sa digital commensality o ang pagsasanay ng pagkain ng magkakasama, pinahayag na noong 2019 kung paano maaaring gamitin ang mukbang upang mapadali ang commensality sa psikolohikal na aspeto upang makatulong sa pagharap sa pagkain ng mag-isa. Muli, ito ang programang Salamin ng Inyong Kwento, nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Coreyna Sanchez at ito ang inyong mga kwento sa Rated Ray. Handa na ba kayo?